Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa atin, dito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, bago tayo magpatuloy, no, ay pwede po bang makiusap po sa inyo, no, to ask your favor, lalo na sa mga hindi pa po subscribers, because alam mo ba ninyo, ayon po sa datos ng YouTube, ay more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po sila subscribers. At kung kayo man po ay isa doon, ay hindi naman po siguro kalabisan, no? Especially if you find our videos interesting, informative po, no? Na humingi po ako na isang click na subscribe, share, and like buttons, no? Pag-click po ninyo, kasama na ang notification bell upang sa ganun ay pag may mga updates po tayo, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss. At bukod pa po rito, ay matulungan naman po ninyo ang inyong lingkod na ma-share po natin, no, sa ating mga kababayan ang ating mga pinag-usapan dito. And these people could be your friends, your relatives, your neighbors, no, o kakilala ninyo, upang sila din ay may mapulot, no, sa ating pinag-usapan. And for all you know, ay mayroon pong relevance po, ano, ang mga pinag-usapan po natin sa kanilang buhay o sa kanilang situation. At nakatulong po tayo. Okay? So, at of course, siyempre, lalo na yung pong taga walang sawa pong nag-follow po sa atin, no? Nag-share po sila, lagi nagla-like po sa ating mga videos, no? At ay marami pong salamat because of your support, no? Ang inyong walang walang asawang pag-follow po sa atin ay nagkakaroon po tayo ng inspiration at namomotivate po tayo na pagpatuloy pa, no, ang ating advokasya. Kasi kung hindi po sa inyong support, no, ay malamang po, no, ay tumigil na po tayo sa ating advokasya kasi alam na po ninyo na hindi po biro, no, ang magkaroon po tayo ng ganitong ah, tinatawag nating advokasya because siyempre po kailangan po ang oras, no, kailangan po ang pagsusuri, no, at saka mga administrative works, no, dito po just to prepare a video like this, no, at upang po na mabigyan po natin daan ang mga katanungan po ng ating mga kababayan, ating mga viewers particularly. Okay, so sa mga ating supporters, thank you very much, no? Lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads at saka po patuloy pong nagla-like, no? Thank you very much, no? Iba-iba pong nasa iba-ibang lugar po kayo, OFWs po natin diyan sa Russia, sa Israel, sa Hong Kong, sa Macau, sa Canada, no? Sa North America, sa USA, sa East Coast, sa West Coast. Alam naman niyo kung sino kayo, no? O sa Russia pa, no? Thank you very much, and sa inyong suporta. All right? So, let us now proceed doon po sa ating topic. Napaka-interesting po itong topic po natin, no? Kasi ito pa ipadala sa atin ng Willie Cruz. Okay? So sabi kasi niya dito, and allow me to read, no? In essence, in substance yung kanyang sulat. Sabi niya, "Good day po, attorney. May tanong po ako, nakabili po kami ng isang porsyon ng lupa. Ito po ay estimated lang ng sukat ng may-ari ng lupa na nagbenta po sa amin. Sabi ng may-ari ng lupa na nagbenta ay mahigit kumulang daw 50 square meters ang sukat. Okay? Ito po ay aming binili at hindi na namin sinukat ang lupa, bali po doon na lang kami bumabasi sa sukat na sinabi ng may-ari o yung seller. Okay? Ngayon, pinagpagawa kami po sabi niya, nagpagawa sila ng deed of sale sa attorney, sa lawyer. Ngayon, ang tanong po niya ay ganito. Ang tanong ko po, sabi niya, pasok pa ba sa sukat batay sa humigit kumulang na 50 square meters? Pag ito po ba ay sumobra ng sukat sa 50 square meters, halimbawa, yung 50 square meters ay naging 80 square meters sa actual na sukat,
ito po ba ay pasok pa rin ba sa 50 square meters na pinagawa namin ng deed of sale sa attorney? So, alam mo, very interesting po itong katanungan ito ni Willie, no? Because ganito yan, normal naman yan at tayo pag bibili ng lupa, no, sa may deed of sale tayo, nakalagay dun sa area, no, aside from the sa may last portion na po yan ng area ng lupa, nakalagay doon, halimbawa 50 square meters more or less, okay? Eh bakit ba may more or less? Okay. Ganito po yan, ito yung na-inherit po natin, naging tradition na because alam na po natin na yung survey po ng lupa, lalo ng unang panahon, no, na kung saan hindi pa po moderno yung mga instrumento sa pagsukat ng lupa at saka nagkaroon din po ng maling reference point, no? Yung ibang surveyor nasa reference point nila ah, ay ginamit, nagkaroon ng variance, siyempre nung sinukat nila yon, siyempre hindi maiwasan na magkaroon ng diferensya. Kaya naging kaugalian na, no, na sa mga bilihan ng lupa, no? O in fact sa titulo mismo nakalagay doon yung area tapos may nakalagay more or less, okay? So ano ba yung, in short, ang tanong sa atin ito ngayon, ano bang hangganan ng more or less, no? Ano bang variance nito? Of course, sa ordinary na pagkaunawa po kasi natin, no? Ang more or less na sinasabi ay variance po nito sa ah, discrepancy po, no, mga error po, no, sa sukat, plus minus po 'yan, okay? So ano ba yung tanong dito ngayon? Ay ano ba yung plus minus? Gaano ba ang hangganan nito? Halimbawa kung 50 square meters, pagsukat 48 square meters lang, ay pwede bang humingi kayo ng kadagdagan doon sa nagbenta? Or lumabas ngayon, ito halimbawa, ay 50 square meters yung binili. Turn out na yung nung pinasukat na nila, halimbawa lang ay naging 80 square meters. Ibig sabihin nito ay alin ba dapat ang kanyang nabili? Yung 80 square meters lang o 50 square meters. Okay? So, ganito yan. Medyo may big po yung ang situation nito, no, dahil wala pong ano ba yung extent ng more or less dun sa lupa na acceptable po sa variance. Okay? Ganito yan, kung pagbabasehan kasi natin yung Section 28 ng DAO, no, DAS 207 -29 ng DNR, no, tinatawag nilang Revised on Land Survey, no. Ang sinasabi dito ay yung depende sa instrument na ginagamitan. Hopefully this kind of instrument daw, ang tawag nila dito ay basahin ko, Theodolites EDM. Ay ito po ay nagse-set ng strict allowable position sa area of error. So nakalagay dito, example 10 centimeter error 1 square meter, no, per hectare. Kung ito po ay gagamitin po natin, no, na mga basihan ngayon sa mga difference ng geodetic engineers, ay siyempre po hindi po papasok yung in excess, no, doon sa 1 square meters. Okay? Yung iba naman, no, kasi karamihan kasi nung unang panahon, no, hindi naman po talaga accurate yung mga ginagamit na instrumento. Di tulad po ngayon, ay mga modern na po yan, no? So, more or less accurate po yung kanilang pang survey at konting-konti lang allowance na variance for plus minus discrepancy or error. Okay? So, ang gagawin po ninyo, balik tayo kasi meron kayong deed of sale. Ngayon, kung nandyan po yung may-ari ng lupa, okay, buhay pa o nandyan siya, dahil ang inyong bilihan, okay, ay base doon sa tinuro ng may-ari na yun ang kanyang lupang pinagbibili. At more or less, no, ang usapin nyo, yung lupang iyon ay 50 square meters. Okay? So, yun, tinuro niya. Yan na yun, sabi niya. Yan na yun. So, sa kung ito po ang pagbabasihan ninyo, doon, ang tawag po niyan ay delivery by longgamano. Tinuturo. Halimbawa, ang lupa ko hanggang dito sa pilapil nito, hanggang doon sa may sagingan na yon
at may puno na yun ng nyug, yun ang ibibenta ko sa iyo. Okay? So, mahigit kumulang 50 square meters yan. So, sabi ng may-ari, yun ang kanyang lupang pinagbibili at ito naman ay binili mo. Kaya nakalagay sa deed of sale at 50 square meters. Okay? Ngayon, it turned out nung pinasurvey ninyo ay 80 square meters. Ang tanong ngayon, pwede bang angkinin mo yung excess na 30 square meters? Okay? So, depende po yun sa intent ninyo. Kasi kung ang intention ng seller is yung buong lupa niya, itinuro ang ibinenta sa inyo at estimate ng yung 50 square meters, okay? So that means 80, yung buong area na 80 square meters, ayun dapat ang inyong binili. Ngayon, however, ang nakalagay sa inyong deed of sale is only 50 square meters. Siyempre, ang conflict, no? If there is a conflict between a written instrument and yung oral oral evidence, siyempre ang mananaig po niyan ay yung nakalagay po sa inyong deed of sale. However, kung meron naman po kayong corroborative evidence that would prove na ang usapan talaga ninyo ay pagbili doon sa property ay yung buo, no? At hindi nga napasurvey because you relied on the representation of the seller na owner na yung buong parting iyon ay lupa niya. Okay? Dahil hindi nga na-survey, estimate ng yung 50 square meters more or less, or maring sinabi niya, hindi bababa sa 50 square meters. Okay? So, kung meron nandyan naman yung may-ari, okay, ay nagbenta sa inyo, you can go back to him at magkaroon po kayo ng tinatawag nating reformation of instrument, kung saan ay nag-agree kayo na baguhin po ninyo yung inyong deed of sale upang maitama po ang area ng inyong bilihan. Na actually, yung buong area na yun ay nagkamali yung seller at ang tinuro niya talaga ay buong lupa niya na ito ay nung pinasukat ay naging 80 square meters. Okay? So, maaari ninyong gawin yan. Ngayon, lalo na kung ang bilihan ninyo ay hindi naman nakalagay doon na per square meters, kundi basta yung buong kabuuan na yan na 50 square meters more or less, yun ang binenta ko sa iyo mula doon sa halimbawa boundary, mula sa punong saging dito sa south hanggang doon sa north na may punong kahoy, dito sa west may pilapil o sa east mayroong kalsada. Yun ang lupa ko na pinagbili ko sa iyo na sa estimate ko halimbawa ay hindi bababa sa 50 square meters. Okay? Pag sa ganyan, ang buo ang binili nyo, then siyempre mananaig po yung kung ano yung actual na sukat doon sa lupa na inyong binili. Okay? At yun, sa another suggested remedies, kausapin po inyo yung seller. At kung good faith naman siya at good faith kayo, and then maaaring yung mabago yung instrumento, yung inyong deed of sale. Kung ayaw naman pumayag, okay? Kung ayaw nang pumayag, depende na po yan sa sinasabi natin, no? Kung ano bang, meron pa ba kayong corroborative evidence bukod sa deed of sale, no? Na magpapatunay na ang bilihan talaga ninyo ay hindi per square meters, kundi yung buong lote niya na sa estimate na tinuturo niya, pati boundary, no? Ay hindi bababa sa 50 square meters. In this case, no? Kung hindi man kayo magkasundo, ay maaring gamitin po ninyo itong nasabing mga situation o ebidensya na patunayan na ang intention ng buyer at saka seller is sa kanyang sales transaction is the conveyance of the whole land, no, na tinuturo niya, na pinagbibili sa iyo, sa estimate niya ay hindi bababa sa 50 square meters. So in this case, yan po ang magiging remedy po ninyo. Okay? So I hope nasagot po natin ang inyong katanungan. Of course, pinaka-the best na rin na you confer with your lawyer, no? Para mabigyan po kayo ng kadagdagan na legal na kaalaman o impormasyon hinggil po sa inyong katanungan. Okay? Maraming salamat at sana nasagot po natin ang inyong katanungan. Bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahirit sa inyo? Pwede pong pahiram po ninyong oras, no? Meron po kasi tayong libro na pinopromote, no? Ng inyong lingkod, no? If you can have a copy of these books, no? Particularly yung legal handbook, no? A daily companion for all
kahit hindi po kayo lawyer, no? Very helpful po itong mga libro na ito, no? Gano'n din po yung Handbook on our Bill of Rights, no? Kung meron po kayong kopya ng librong ito sa inyong bahay, sa inyong workplaces, malaking bagay po, no? Because nandito po, no, hindi na po kailangang lawyer kayo para maintindihan po ninyo ang simple namang nakasulat diyan, no, sa English, no, hinggil po sa usapin, no, tungkol sa batas. Particularly po yung daily handbook po natin, legal handbook po natin, a daily companion for all. Kaya nga, a daily companion for all because you need not be a lawyer para magkaroon po kayo ng pag-uunawa sa nasabing libro. Ang legal handbook po contains the extract or abstract of the laws, different kinds of laws na karamihan po nito ay natalakay na natin dito sa legal handbook, no? Pagsagot po natin ng mga katanungan ng ating mga viewers po natin, mga subscribers po natin, no? From the time na tayo ay pinagdihin hanggang sa pinanganak, may issue sa birth certificate, may issue dito sa pagpakasal, no? Legal separation, annulment of marriage, ah, yung mana, tungkol sa pagpatitulo ng lupa, issue about easement, right of way, no? Mana, at saka pag yung halimbawa ay may issue din sa employer, no? Employee relations, no? Sa employment po natin, no? Meron pong all this, no, na pang-araw-araw po nating buhay na naging problema natin minsan ay makikita po ninyo more or less din po sa legal handbook na ito. Okay? So, gano'n din po ang ating ang handbook po natin ng ating tinatawag nating Bill of Rights po, no? Legal handbook po, no? So you can have a copy of this, no? This contains yung mga kasagutan po, no, sa hinggil sa ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, no? Sa usaping arrest, no? Warrantless arrest, kailan ba tayo maaresto ng may warrant, na walang warrant, ma-search o malubhog po ang ating mga properties without or with search warrant, no? At saka pag ang tao po ay nahuli po, no, ng law enforcement officer, ano ba ang kanyang karapatan, no? Sa kung kayo ay o sila ay under custodial investigation, no, sa ilalim po ng batas. And dahil nasa digital world na po tayo ngayon, no? Pag ang ating pong electronic gadgets, tulad ng computer, laptop, tablets po natin, mobile phone po natin, ay nasangkot po ito sa krimen, no? This could be subjected to cyber warrant, no? At pwede pong kumpiska ito upang magkaroon po ng forensic examination at makita po doon, no, kung anong nilalaman ng ating mga electronic gadgets, either for deletion, examination, at maaaring magamit po ito for or laban po sa atin, no? So sa usaping krimen, no, may kinalaman sa cyber warrant. Kaya napaka-importante rin, no, kasi pang bahagi na rin po ng buhay po natin yung ating mga electronic gadgets, no? Hindi po tayo makapag-function sa buhay natin na normal kung wala po tayo mga electronic gadget na ginagamit pang araw-araw, particularly hindi lang sa business, sa social media po natin, no? Ang usapin po halimbawa ng cyber libel, naku, dami-dami po, no? Lalo pong ang dami pong mga krimen na isagawa diyan, no, sa ating social media at saka sa internet. Kaya kung hindi po tayo nag-iingat at click lang tayo ng click at sagot kayo ng sagot sa mga comment, no? Ay hindi nyo alam, you might be unaware na by your giving comment, no, ay baka kayo ay makasuhan din, no? So, napaka-importante na mayroon po kayong kopya po nito sa inyong bahay at saka sa workplaces. Ang iba po nating libro naman, no, yung labor laws po natin, no, sa ating mga labor and industrial practitioners, mga HR practitioners po natin. Of course, yung corporate lawyer po natin, no, the corporate law annotated could be very useful materials po sa ating practice. And of course, wag nating kalimutan, the last but not the least, yung ating pong SIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability nating mga lawyers, no? Ito po ating Bible, no?
as a member of the bar, no, ating pong conduct as a lawyer. All right? So you can mga hardbound po ito ha, mga librong ito. You can order online at pre-delivery po, no? Kasama na po ang delivery, no? These books are published, no? By the leading publisher of law books, no? Dito sa Pilipinas, Central Books, no? They have branches in Quezon City, Manila, Mandaluyong, Makati, Cebu, and in Davao. You can order online, no? Pre-delivery po. Okay? Paki-screenshot po kung gusto ninyo, interesado kayo, and you can visit their website at you will makilatis po ninyo, you will have an idea kung ano bang nilalaman ng mga librong ito, pwede nyo i-browse po doon, no? Once you are in the website of Central Books, okay? And more or less, magkaroon kayo ng idea kung ano bang mga librong ito, and you will have a informed decision kung dapat bang bilhin po ninyo o hindi ang nasabi mga libro, okay? Maraming salamat. Thank you po sa inyong oras, ha? Alright, so sa mga kapapasok pa lang, meron naman pong replay ito, no? Kung para wala kayong ma-miss, you can have it replayed. Nanood ko yun nito so that wala kayong ma-miss sa ating pinag-usapan. Importante po, no? Interesting po ang naging discussion po natin sa episode nito. Kung hindi pa kayo subscriber at if you find our video interesting and informative, no? Wala naman sigurong mawala kung i-click po yung subscribe, shares, and like buttons po natin, and of course yung notification bell. Kapag sa ganun, pag mayroon po tayong update sa mga videos natin, wala po kayong mamimiss and you will duly notified. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat.